Health authorities are stepping up their response to a rise in leptospirosis cases following the recent flooding, with some hospitals already feeling the strain. Mobile journalist Daniel Dayaw joins us live. Daniel, umpisahan natin sa Maynila. What's the latest on the leptospirosis cases dyan? Yes, Denise, patuloy nga ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis dito sa Maynila. Sa katunayan, inabot na ng 400 total cases starting January 1 ang leptospirosis at 45 naman ang dadagdag ngayong araw. So Denise, ang sabi kasi ng Department of Health ay nakahanda naman raw sila pagdating dito dahil nakikipagtulungan ang ahensya sa iba't iba pang ospital. So pakita ko na lang din sa iyo, Denise, itong aking nasa likuran ay ang mga tents na pinrovide nga ng DOH para sa San Lazaro Hospital. So far, merong 10 cot beds dito sa loob at functional na yan dahil meron ng 5 pasyente na nagsisilbi nga na kanilang sinusulungan for the meantime. So Denise, apart from that ay aktibo rin ang kanilang pagtanggap na mga pasyente pumupunta pa dito sa San Lazaro Hospital dahil na-mention ko nga sa iyo, may mga karagdagang kama, tent at pagdating naman sa manpower ay nagpadala din ang iba't iba pang ospital. So apart from that, Denise, ay sabihin ko na lang din sa iyo yung recent consensus ng San Lazaro Hospital. As of now, 155 ang kabuuang dami ng may leptospirosis patient dito at apart from that, 41 naman ang nadagdag sa loob lang ng isang araw at 9 naman daw ang natalang nasawi. So far, Denise, as I've mentioned earlier, 23 ang nasa hemodialysis and yung sinasabi kasi ng mga doctor dito, severe or moderate cases na yung mga pumupunta sa emergency room. Ibig sabihin daw nun ay maaaring natamaan na ang kanilang vital organs. So talagang sinasabi nila na kapag nga na-expose daw sa baha noong mga nakaraang araw ay magpunta na nga sa pinakamalapit na health centers or yakap facilities. Denise. At Daniel, nagsalita na rin itong si Manila Mayor Isko Moreno, and he has ordered city officials to go barangay to barangay para ma-check itong mga residente that has been exposed to floodwaters. Kamusta yung pag-roll out niya? How is that being carried out? At anong klaseng assistance nga ba yung ibinibigay dun sa mga residente? Yes, tama ka dyan, Denise. In order nga yun ni Manila Mayor Isko Moreno na magkaroon ng aggressive leptospirosis campaign. So ibig sabihin, imbis daw na yung mga tao or mga Manileños ang pumunta or maghanap ng mga health facilities, ay sila na mismo yung pupunta. So nasabi niya na magkakaroon ng door-to-door campaign at magde-deploy ng 400 barangay health workers. Pero so far, Denise, nag-ikot kasi tayo sa isang health center dito sa Manila and tinanong natin sila kung ano na ba yung status, kung nagkaroon na ba ng door-to-door campaign. So ang sabi nila, ini-streamline pa daw nila, ina-assess nila kung anong barangay ba yung dapat puntahan or unahin. So yan yung tututukan natin, Denise. Okay, but did they give a timeline? Kasi alam natin, dapat as soon as possible, basta may exposure, may mga SOP nang ginagawa at binibigyan na kagad ng gamot, di ba? Yes, tama ka dyan, Denise. Ang sabi naman nila sa atin ay ini-streamline lang daw. Pero as they have mentioned, as soon as possible daw ay kailangan nang i-implement itong aggressive leptospirosis campaign. So maidagdag ko na lang, Denise, na yun nga, kabukod pa kasi sa door-to-door campaign ay bukas naman daw ang kanilang health centers pagdating nga sa pamimigay ng libreng doxycycline. So na-mention kasi ni Manila Mayor Isko Moreno na merong 389,000 available doxycycline as of now sa Metro Manila. So isa daw yun sa kanilang steps para ma-combat nga itong leptospirosis case. Okay, Denise. punta naman tayo, Daniel, doon sa ospital ng Muntinlupa because they have reportedly said that 166% occupancy na daw sila. So punong-puno na rin. How serious is the situation there? And paano ba nila minamanage yung overcrowding? Yes, I think, Denise, what you like to mention is Ospital ng Maynila because isa din yun sa nasabi nga ni Manila Mayor Isko Moreno pagdating nga dito sa pag-combat ng leptospirosis. Actually, Denise, pagdating kasi dito sa kanilang patient surge ay nagkakaroon na raw ng exponential growth sa iba't ibang parte ng Maynila. So ang ginagawa dito ay nagkakaroon ng referral system and apart from that, nagbubukas na ng available wards. So isa nga sa na-mention niya ay Manila Infectious Disease Control Center na meron ngang allotted
allotted 17 beds. So yung 17 beds na yon as of yesterday ay occupied na raw yung 10. So isa nga yun sa kanilang tinitingnan yung pagdating nga ng mga leptospirosis patients dahil meron ngang incubation period na 2 linggo or 5 to 15 days. So yun yung patuloy na minomonitor ng LGU pati na rin ng San Lazaro Hospital. Pero so far, kanina kasi Denise, i-add ko na lang din, pumunta dito si DOH Secretary Edwin Mercado. So ang sabi naman niya, tinitiyak niya when it comes to medical supplies, when it comes to gamot, ay nakatutok naman daw at nakikipag-ugnayan ang DOH. So talagang sinasabi nila ay yung pag-step down nga, yung pagkakaroon ng ugnayan ng iba't ibang ospital. So for example, yung pasyente dito sa San Lazaro ay pwedeng ma-refer pa sa ibang ospital para i-avoid yung overcrowding. Kasi so far, Denise, kung nakikita mo, meron na nga tayong tents dito para sa mga leptospirosis patients and inaasahan pa kasi nadadami yan. So ang pinaka-tina-target nila dito is magkakaroon ng concerted effort between hospitals para nga magkaroon ng decongestion sa iba't ibang wards. Alright, thank you for those updates, mobile journalist Daniel Daya.